Hello mga sir, ito meron tayong unit na gagawin na PCX 160. Ang problema nito mga sir, puminto, tapos puro na lang siya redondo. Ayan, hanggang sa sinakay ni sir papunta rito. Tapos tinuktok lang natin yung kanyang fuel pump or yung tangke, mandar na yung unit. Ibig sabihin, ang problema lang nito ay yung fuel pump. Kaya ang gagawin natin para ma-fix natin yung pinaka-issue ng motor na to ay magpapalit tayo ng fuel pump. Pero ang gagamitin nating fuel pump, yung pang-click 125. Ito yung code. Yan, ito yung gagamitin natin dito. Pero ang mangyayari dito mga sir, dahil magkaiba kasi yung fuel pump ni 125 na click, saka si PCX, ang pinagkaiba nila dyan, si PCX mga sir mahaba yung kanyang fuel pump housing, pero yung fuel pump motor niyan maliit lang, hindi tulad nito maliit yung kanyang fuel pump housing pero malaki yung fuel pump motor niya. Pinagkaiba kasi malalim yung fuel tank niyan, kaya malaki yung fuel pump housing niya. Tapos doon naman sa fuel pump medyo hindi siya totaling tumatagal ng matagal. Kaya ang gagawin natin para ma-fix natin yung pinaka-issue nito or matanggal natin, paano yung mga gamitin natin pang matagalan, ito yung solusyon natin, pang click 125. Mamaya pag after natin makalas to, pakita ko sa inyo yung pinagkaiba ng fuel pump ni click 125 at yung fuel pump ni 125. Doon na lang sa fuel pump motor na lang, na ito ay mas maganda, mas malaki at tumatagal. Bibihira rin ako nakaka-encounter ng click na 125 na nasisiraan ng fuel pump. Siguro sa 10 unit, may yung isa alanganin pa na masira. Yan yung mga napabayaan na sa kwan. Ganyan, o yung napabayaan sana sa pagpalit ng fuel filter, hanggang sa yung fuel filter ay masyadong madumi, doon nasisira yung fuel pump. Ganon din dito. Sa pagtalas naman ng fuel pump natin mga sir, tatanggalin natin yung grab bar, saka yung kanyang upuan. Medyo totaling mahirap itong tanggalin, lalo sa pagpapalit ng fuel pump nito mga sir. Isusunod natin tatanggalin to dito. After natin matanggal yung upuan, ito naman tatanggalin natin. May kwan dito, yung push pin juice, yan, tatanggalin natin yan. Hanggang ito, tanggalin natin to, kasi yung battery din ay tatanggalin din natin. Tapos yung kanyang battery housing tatanggalin din natin, iaangat natin ang pagganon dito, iibabaw natin para madukot natin to. Hindi siya tulad ni 160 mga sir, kayang dukutin kahit dito lang sa side dito. Si 160 hindi na kaya kasi malaki na yung makina, halos tumukod na yung head dito. Nakita nyo maliit na, hindi mo na makikita kung paano ka magtanggal. Kaya balot katarungan. Yung mga ganitong issue mga sir, once na na-encounter nyo na sa motor nyo yan, kapag kayo click 150, PCX, EDB 160, kapag once na na-encounter nyo to, parang namamalya siya hanggang sa ayaw na mag-start. Ngayon pagka inon nyo siya or pinapay-start nyo siya, puro na lang siya redondo. Ang gagawin yung ang gagawin yung pag-check, pakinggan nyo lagi dito. Kaya nyo naman tanggalin tong cover na to, na malit na to, tanggalin nyo yan, tapos i-on nyo yung ignition nyo, marinig nyo parang dapat may toot, gumagano, tumutunog. Galing nyo yung marinig nyo, dapat tumutunog yung fuel pump nyan. Ngayon sa pagka-on nyo at ayaw mag-on, lalo kung nasa ibang lugar kayo at na-encounter nyo to, buksan nyo lang tong maliit na to mga sir, to. Para makauwi kayo, buksan nyo dyan, kuha kayo ng kahit na tools nyo na maliit, tuktukan nyo lang yung fuel tank habang ino-on nyo yung ignition. Sigurado may iuwi nyo yung unit nyo para makakauwi kayo. Yan. Tapos andito yung socket naman ng tail light natin dito sa gilid. Yan, tanggalin nyo yan at matatanggal nyo na itong buong flarings nya mga sir. Susunod yung tatanggalin itong malit na to. Yan, tulak nyo lang yan, tapos paatras lang. Yan, para matanggal nyo siya. Ayan. At andito yung tornilyo din
Itong tatlong to, tanggalin nyo yan. Itong flaring sa side by side, ay hindi nyo na yan tatanggalin. Ilulungat nyo lang ng konti para matanggal nyo yung tornilyo ng battery housing. Yan. Tapos, ito, kahit tanggalin nyo to, pwede to. Tanggalin yung takip. Tapos, padaan mo dyan sa butas. Malaki naman yung butas nyan. Saktong-sakto yan. Pwede mo tanggalin yan. Ilabas mo to. Pwede mo ilabas yan. Yan. Tanggalin mo yung relay. Yung malaki. Okay, tanggalin natin. Tanggalin nyo lang yan, yung malaking relay dito para mailabas nyo. Tapos ito, yan, gigilid nyo lang to. Ayan, makikita nyo na yung fuel pump assembly natin or yung fuel tank. Ayan, tatanggalin nyo lang to. Ilulubok nyo lang yung kulay puti na yan, lubok nyo yan. Tapos magaganon nyo na yan. Tapos yung sakit, tanggalin nyo. At check nyo rin kung maraming gasolina para hindi matapon, hindi luluwa. Tapos tatanggalin nyo natin itong mga tornilyo na 4. Malak na nga ni eh. Pagsigaw ko na. Tokbog. Share ko pa tayo. Tanggalan natin yung 4 na tornilyo, pati yung lock nya. Tapos gawin nyo dyan. Hanginan nyo na lang yan. Punasan nyo. Wala kayong panghangin, punasan nyo na lang yan. Pero sa atin meron tayong panghangin. Kaya hanginan muna natin. Ayan buti hindi siya kalawang. At ang gagawin nyo dyan mga sir, tatanggalin nyo yung mga wire kasi hindi natin mailalabas ng buo yan. Pero yung wire na yan, bago nyo tanggalin, picturean nyo muna in case na pagbalik nyo or ibabalik nyo na siya, hindi kayo malilito. Meron na kayong paggagayahan. Si Kapulong din yan na pinicturean kasi nga araw-araw na natin ginagawa yan. Same lang din yan sa mga ibang unit ni Honda. Pare-pares lang yung wire nila ng posisyon. Kaya ilalabas muna natin. Bali, gagawin lang natin dyan. Ito, ilalabas lang natin to. Tapos, suhugutin na natin yung fuel pump. Kasi mayroon tayong tatabasan dyan. Yung housing nito. Dahil malit yung fuel pump, tatabasan natin. Para magkasa yung fuel pump ni 125. Ayan, papakita ko sa inyo yung pinagkaiba niyan. Yan, meron siyang lock yung mga sir. Tanggalin nyo lang yan. Iangat-angat nyo ng konti-unti hanggang sa matanggal nyo yung pinaka housing sa ibabaw. Tiyagaan lang ito mga sir. Totally napakahirap itong gawin. Ito, tanggalan natin. Ito, yan, mahaba. Ang gagawin lang natin dito mga sir, tatabasan lang natin to. Ito, tabasan nyo hanggang dito to. Tabasan nyo yan hanggang ito, yan, pali-4 yan. Ito. Tabasan nyo yan. Tabasan nyo hanggang to. Yan, to. Yan. I-cut nyo yan ganyan. Cut nyo yan. Para may pasok nyo yan. Kaya natin to tatabasan dahil nga lalaki na yung or malaki na yung pump na ilalagay natin, hindi papasok. Tapos ito na yung pump niya mga sir. Same lang din ito sa Click 150. Tapos ADB 150. Pare-pares po sila ng fuel pump. Alam niyo siguro pag mamakalkal niyo yung Conco, karamihan yun yung mga nagiging problema ng ayaw mag-start. Puro na lang ditondo. Okay, papalitan natin. Tabi muna natin dito. Tapos pakita ko sa inyo. Walwalay mo natin itong fuel pump dito para mapagkumpara ko. At maipakita ko rin sa inyo na mas magandang gamitin to. Kaso nga lang, siyempre kapag once na ito, medyo magastos lang kayo ng konti. Kumbaga, mas mahal ng konti dun sa stock. At least, sa tibay, masusulit nyo naman sa tibay. Ito na yung housing mga sir. Gumamit kayo ng cutter blade. Yan, yung ginagawa ni Kapulong. Bawasan nyo yan. Huwag po kayo matakot na tatabasan nyo yan. Para may pasok nyo
yung fuel pump ni ni 125 kasi mas malaki yung fuel pump. Mas malaki na fuel pump, mas matibay. Sa lahat ng mga kilabitan namin ng ganito, hindi na sila nagkakaroon ng problema pa. Puro palit lang sila ng fuel pump, yung filter yan na yung kanila. At least masabi nyo tatagal na yung fuel pump ninyo. Wala na kayong agam-agam na masiraan sa kalsada, ganyan. Or pumalya pala yung motor ninyo dahil sa fuel pump. Yan. Nawawala na yung agam-agam nyo na ganun. Kaya tapasan muna natin yan. Ito yung fuel pump ni 125 mga sir. Yan, walawalin din natin. Ito bago to. Doon naman sa fuel filter nito mga sir, totally kahit hindi na muna natin palitan yan, okay lang. Kahit sa susunod na lang yan. Pero kung wala kasi tayo available na filter. Yan, importante mapalitan natin yung fuel pump. Kasi bababa pa lang naman yung mileage. Yan, choice nyo naman yan kung pwede nyo isasabay yung palitan. Pero dapat ang bibilin nyo pang PCX din. Kasi may mga PCX na version na hindi sila parehas. Kaya dapat tignan nyo muna yung fuel pump nyo, yung filter, para may kumpara nyo. Yan, tagal na natin. Tapos ito na yung stock ni ni PCX. Pagkukumpare natin para at least makita nyo rin yung kagandaan ng 125 kung bakit siya nagagamitin natin sa PCX. Ito. Yan, pagkumpare natin. Pagkumpare mo. Yan, dito pa lang saka yung isa, yan. Mas malaki to. Ito maliit lang. Kaya ito yung gamitin natin. Ito mas maganda. At yung wire niya, kukunin nyo to, ilipat nyo doon dahil maiksi lang yung wire ni 125, ito mahaba. Kaya yun yung gagamitin nyo. Pero bago nyo ikabit yan, kumbaga ilongnos nyo muna para pitad na pitad at hindi siya naglulos contact pagdating doon sa loob ng fuel tank. Pagdating naman doon sa wire, kung ano yung pagkakatanggal nyo doon sa dating pump nya, ganoon din ang gawin nyo dito. Para hindi kayo magkamali doon sa picture ninyo kung ano yung magiging positive negative ninyo dito. Yan. Siyempre pag green, yan matik po yan na negative natin yan. Positive naman yung dilaw. Yan, sasalpak na natin yan doon. Yan, bago nyo salpak ito mga sir, huwag nyo kakalimutan yung o-ring dito, yung uso ng ating fuel pump na nakatapat dito yan, dun. Kasi kapag wala yung o-ring na yan, kahit napakaganda na yung nilagay yung fuel pump, hindi po yan aandar kasi walang pressure na pupunta sa injector. Yan, dapat makita nyo yung nasa labas ito mga sanayan. Okay. Tapos yung o-ring, yan na yung o-ring. Huwag yung kalimutan yan. Kasi hindi kayang ilabas yan mga sir. May lalabas mo ng buo yan, yung fuel pump na yan. Kaso nga lang, ang sisirain naman dyan, yung floater naman. Marami na rin kami nang encounter na ganyan. After magpapalit ng filter, nagkakaproblema yung gauge naman ng floater nila. Kaya mas maganda talagang hahatiin mo siya. Ibaling matagalan ka ng konti, sure ball naman yung gawa mo. Yan, tapos kung pinicturean nyo yung mga arrangement ng wire, yan, silipin nyo na yan. Tapos ipagkumpara nyo na yung pagbabalik nyo ngayon ng wire.
Okay, testing naman natin. Dapat kapag bago palit ang fuel pump, on nyo siya ng 3 beses. Tapos, start. Yan, hindi ko mapindot yung kabila eh. Yan na, ikabit mo muna yung lagayan ng ano. At least, tumunod na siya. Yan, kinabit na natin yung ano yung battery box nya. Pang service lang. Hindi ka pa nagpalinis ng ano, throttle. Yan, dahil naiyon na natin kanina yan. Yan, pwede mo siyang paano rin. Ayan Dati kasi mga sir, hindi po yan ganyan ang style niyan. Pag pinastart mo siya, redondo hanggang sa lulubatin nyo na yung battery niya. Ay nabala si sir. At kaya ng umaga-umaga, nilalamove niya na to, sinakay niya. Pero kung napanood nyo sana yung remedyo ko dyan, para makauwi o makapunta kayo sa paggawahan, in case na puro gano'n na lang ang nangyayari, buksan nyo yung gilid doon, yung clearings na maliit, yung tanggalan ng spark plug, tuktukan nyo yung tangke nyo. Matic po yan mga sir, aandar yung motor nyo. Pero pagka tinuktukan nyo at ayaw pa rin, ibig sabihin wala na talaga yung fuel pump. Yan, goes na. Okay na ito mga sir. Ganoon lang gawin nyo mga sir. Kung sakaling fuel pump, redondo yung motor ninyo, tuktukan nyo lang yung fuel tank nyo para maka-uwi kayo. Okay na ito. Direct na lang ibabalik natin.